Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampo ngayon ay ang napakagandang Indian movie na Chornikal ke Baga. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Amar, na nakasakay sa isang eroplano patungong New Delhi, India. Hindi nagtagal, dumating ang isang magandang flight attendant na si Nisha, para ihain ang in-order niyang pagkain. Samantala, nabighani agad si Amar sa kagandahan nito. Pagdating sa New Delhi, bago bumaba ng eroplano, niyaya ni Amar si Nisha na mag-dinner ngunit tumanggi ang babae dahil may ibang lakad ito. Ngunit ng gabing iyon, nagkita silang muli sa isang club. Sinabi ni Amar na ang kanilang pagkikita ay itinadhana, ngunit sigurado si Nisha na sinundan siya nito. Magkahiwalay silang umuwi ngunit nakita muli ni Amar ang dalaga sa daan kasama ang mga kaibigan. Sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyari sa sasakyan ng mga ito at pagkatapos ay nag-alok siyang ihatid ang mga ito pa uwi. Bawat isa sa kanila ay hinatid hanggang sa silang dalawa na lang ni Nisha ang natira. Hinala ng dalaga kay Amar na may balak itong makipag one-night stand kasama siya, kapalit ng paghatid nito sa kanya pa uwi. Ngunit itinanggi ito ni Amar at sa halip ay nagpaalam na upang umuwi. Hindi naman mawala sa isip niya si Nisha kaya't nag-follow ito sa kanyang Instagram, at agad na nag-follow back din ito sa kanya. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Amar na maging mas malapit kay Nisha at sila ay lumabas at nasundan pa ito ng isang romantic dinner. Sa lakas ng appeal ni Amar, napaibig ang dalaga sa kanya, pagkatapos ay nagpunta sila sa isang club, upang magsaya, at sa huli, magkasama silang nagpalipas ng magdamag sa isang kwarto. Sa sandaling iyon, nakita ni Amar ang peklat sa leeg ni Nisha, ngunit sinagot ito ng dalaga na peklat ito noong siya ay bata pa at hindi na maalala kung ano ang nangyari, at sa wakas ay opisyal na silang nagsimulang mag-date. Ngunit, makalipas ang ilang buwan, ibinalita ni Nisha kay Amar na siya ay nagdadalang tao. Imbes na magpanik, tuwang-tuwa si Amar dahil magkakaanak na siya. Sinabi niya sa dalaga na pananagutan niya ito at bibigyan ng pangalan ang sanggol. Sa sandaling iyon, nag-propose na agad si Amar kay Nisha at tinanggap naman ito ng dalaga. Ilang araw ang lumipas, kumakain sila sa isang restaurant nang biglang tinawag ng dalawang gangster si Amar at pinalabas ito mula sa loob. Nakita ni Nisha mula sa di kalayuan na nagagalit ang dalawa at tinutulak si Amar. Pagbalik ni Amar, tinanong siya ni Nisha kung sino ang mga ito at bakit sila nagagalit sa kanya. Ipinaliwanag ni Amar na 2 taon na ang nakalilipas, nagtatag siya ng isang kumpanya ng insurance company na dalubhasa sa mga diamond, hanggang sa isa sa kanyang mga empleyado, ang nawala ng diamond na pagmamay-ari ng isang kliyente na nagkakahalaga ng 20 milyon. Iniutos ng may-ari kay Amar na bayaran ito, ngunit hindi niya ito binayaran. Ang dalawang gangster ay pinadala ng may-ari ng diamond. Nang marinig iyon, nabigla si Nisha at nag-aalala na baka malagay sa panganib ang kanilang pamilya pati na ang kanilang magiging anak. Sinabi ni Amar at nangako sa may-ari na babayaran ang kanyang utang, ngunit sa ngayon ay wala pa siyang pera. Sinabihan ng may-ari ng diamond si Amar na magnakaw ng isa pang diamond upang makabayad ng utang. Nang marinig iyon, ipinagtapat sa kanya ni Nisha ang tungkol sa peklat na dahilan ng kanyang trauma. Sinabi nito, na dati ay sangkot ang kanyang ama sa kaso ng money laundering kasama siya at ng kanyang pinsan na si Sudhanshu. Dumating sa point na binaril si Nisha at ang kanyang ama, ngunit si Nisha lamang ang nabuhay at ang peklat na iyon ang nagsilbing madilim na alaala ng kahapon. Lumipas ang panahon, pinagsisihan na lahat ni Nisha ang nagawang pagkakamali at naging isang flight attendant, kaya naman labis siyang nag-aalala na ang problemang naranasan ni Amar ay nagbabanta sa kanilang buhay. Sa ibang eksena, makikita ang ministro ng Home Affairs na nagngangalang Harish Saddam, na may hawak na isang ilegal na teleponong may mga nakadikit na diamond, at si Omar, ang kolektor ng mga mamahaling bagay. Pinag-uusapan ng dalawa kung paano may transfer ang diamond phone ng maayos. Nag-aalangan si Harish ngunit tiniyak sa kanya ni Omar na pananagutan niya ang anumang problema sa oras ng transportasyon. Ipinaliwanag niya na ilalagay ang diamond phone sa isang briefcase na may 6-digit code, 3 numero lang ang alam ni Harish at ang ibang numero ay si Omar lang ang nakakaalam. Lihim din ang pagkakakilanlan ng courier. Bukod doon, may SIM card sa loob ng telepono na maaaring matrack ni Omar. Matapos marinig ang kanyang paliwanag,
Sa wakas ay pumayag si Harish at ang kanyang assistant na si Bogart ay inutusan na dalhin ang mga brilyante sa paliparan. Samantala, planong nakawin ni Amar ang diamond phone, kaya't nagpasya siyang alukin si Bogart na nakawin at paghatian ang kanilang makukuha. Ipinaliwanag ni Amar na kapag narating ng eroplano ang taas na 40,000 feet, ang tracker na nakakabit sa telepono ay hindi nagagana. Hiningi niya din kay Bogart ang code ng briefcase bago lumipad ang eroplano, at pagkatapos ay papalitan niya ito ng fake diamond phone. Samantala, hindi nakalimutan ni Amar na ipa-check up ang 2 months na pagbubuntis ni Nisha at pagkatapos ay bumili sila ng mga damit ng sanggol. Ilang sandali pa, dumating muli ang mga gangster para maningil ng utang. Biglang nagalit si Amar habang kausap ito sa telepono, dahil nagbanta ang mga ito na sasaktan ang kanyang pamilya. Agad naman niyang hinitid si Nisha sa kanilang bahay, ngunit nang pasakay na sila sa sasakyan, dumating ang 2 gangster at agad na binugbog si Amar. Sa kasamaang palad, si Nisha ay nasipa at tinamaan sa tiyan. Sa nangyaring insidenteng ito, nawala ang kanilang sanggol. Habang sila ay nagluluksa, tinawagan muli si Amar ng taong pinagkakautangan niya at iniutos na ituloy ang pagnanakaw ng mga brilyante para mabayaran ang kanyang utang. Tumanggi si Amar na gawin ang pagnanakaw ngunit biglang pumayag si Nisha na nakarinig ng usapan, dahil iyon lang ang tanging paraan upang sila ay makalaya sa panganib at mamuhay ng payapa. Sa araw ng kanilang pagnanakaw, natanggap ni Amar ang code ng briefcase mula kay Bogart, kung saan nakalagay ang mga brilyante. Kaagad niya itong sinabi kay Nisha para maisagawa agad ang plano, ngunit nang i-check ni Nisha ang mga pasahero, hindi niya mahanap ang courier. Nagsimulang magpanik si Amar dahil maaaring tuluyang masira ang kanilang plano, kaya't agad nilang hinanap ang courier. Nang paalis pa lang ang eroplano, tinawagan ni Amar ang kanyang boss at kolektor na si Omar, para ipaalam na lumipad na ang eroplano at kinumpirma naman ito ni Omar na sumakay na rin ang courier sa eroplano. Ngunit nang tanungin niya kung sino ang courier, wala ng signal dahil nasa itaas na sila. Naisip ni Amar na sigurado siyang nagpalit na ng courier si Omar at tiyak na hindi na o-order ng pagkain ang taong iyon dahil kailangan itong mag-focus sa pagbabantay sa briefcase. Samantala, habang si Nisha ay naghahatid ng pagkain at inumin sa mga pasahero, nakakita siya ng isang lalaki na hindi nag-order ng kahit ano, kaya't agad niyang sinenyasan si Amar upang sabihin dito at para kumpirmahin kung ang taong iyon ang courier. Sinadya ni Nisha na ibuhos ang pagkain sa damit nito upang magpunta ito sa banyo. Sa pagkakataong iyon, titingnan na sana ni Amar ang mga gamit ng lalaki ngunit isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Hina-hijack ng 3 terorista ang eroplano at agad na iniulat ng piloto ang sitwasyon sa paliparan. Tinanong ng mga hijacker kung sino ang flight marshal, walang gustong umamin sa kanila. Ngunit nang ginawang hostage si Nisha ay agad na nagpakita ang flight marshal ngunit agad din itong tinalian. Nagkaroon ng riot dahil sinubukang manlaban ng isa sa mga pasahero, ngunit madali itong nabugbog. Habang nakatali ang flight marshal sa likurang bahagi ng eroplano, ang mga hijacker ay nagbigay ng babala na papatayin ang sinumang magtangkang lumaban. Pagkatapos, kinuha ang lahat ng mga telepono ng mga pasahero at sila ay tinipon sa economy class. Dinala naman ng isa sa mga hijackers si Nisha sa pintuan at sinabing makipag-ugnayan ang piloto at co-pilot sa gobyerno para palayain ang isang taong nagngangalang Adelino. Hiniling din ng mga ito na maglanding ang eroplano sa isang maliit na paliparan sa Kulu, sa halip na sa New Delhi, at kung hindi ay isa-isang papatayin ang lahat ng pasahero at cabin crew, simula kay Nisha. Agad na ipinarating ang kahilingan ng mga hijacker at agad na nagplano ng strategy ang mga matataas na security officer ng bansa pati na ang Indian Intelligence Agency. Plano nilang dalhin si Adelino sa Kulu Airport, hindi para palayain kundi bilang trap lamang para mahuli ang mga hijacker. Samantala, si Harish na nakatanggap din ng balita ay agad na inassign si Bogart sa Kulu Airport. Ito ay upang kolektahin ang mga brilyante at magpanggap na kinatawan siya ng gobyerno upang tumulong sa paglikas. Sa eroplano, nagpanggap si Amar na hindi makahinga at pagkatapos ay humingi ng permiso na kunin ang inhaler sa kanyang bag. Agad naman niyang binuksan ang bag ng courier at nakita ang briefcase na naglalaman ng mga diamond. Ngunit nang bubuksan na niya ito, biglang dumating ang isa sa mga hijacker at tinanong kung ano ang nasa kahon. Sinagot ni Amar na regalo ito para sa kanyang ina, ngunit dahil sa kainahinalang kilos niya, agad na sinuntok ng hijacker ang kanyang ilong na naging sanhi ng pagdugo nito. Pinabalik siya sa kanyang upuan at nagpaalam naman si Nisha sa mga hijacker para gamutin siya.
At sa pagkakataong iyon, bumulong si Amar na kailangan nilang gumawa ng paraan dahil ito lang ang pagkakataon nila. Pagkaraan ng ilang sandali, pinayagan si Amar na linisin ang dugo na tumutulo pa rin sa kanyang ilong. At pagkatapos ay humingi ng tulong kay Nisha. Sa sandaling ito, pinakiusapan ni Amar si Nisha na kunin ang brilyante kahit anong mangyari. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila dahil ayaw ni Nisha na makipagsapalaran sa panganib. Hanggang sa huli, nagpumilit si Amar at nagalit kay Nisha. Samantala, sa kulungan ng kulo, dinala ni Parvs na isang intelligence agent, si Adelino sa paliparan at ikinulong ito sa isa sa mga silid. Sinabi rin sa kanya ng militar na inutusan silang magsagawa ng ambush sa sandaling ibigay si Adelino sa mga hijacker. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Bogart at ang kanyang mga tauhan, kabilang ang isang dalubhasa sa brilyante. Sinabing tutulong sila para sa paglikas, ngunit ang tunay nilang layunin ay kunin ang mga brilyante. Alam nilang lalapag ang eroplano sa loob ng 20 minuto, hiniling ni Parvs na kausapin ang mga hijacker. Ngunit sinabi ng mga hijacker na ibigay muna si Adelino. Pagkatapos nito ay palalayain ang mga pasahero ng eroplano, kasabay nito, inilihis naman ni Nisha ang atensyon ng mga hijacker na nakabantay para makalusot si Amar sa business class at kunin ang brilyante. Samantala, matapos mahanap ang diamond phone, ilalagay na sana ni Amar ang SIM card sa loob ng peking diamond phone, nang biglang natapos ang dalawang hijacker na nakikipagnegosasyon. Nagtago sandali si Amar, nagmanga oras na iyon. Malapit nang lumapag ang eroplano at gustong makausap muli ni Parvs ang mga hijacker. Habang nag-uusap ang mga ito, agad na inilagay ni Amar ang SIM card sa peking diamond phone at inilagay sa loob ng briefcase habang ang totoong diamond phone ay inilagay sa kanyang bag. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ng isa sa mga hijacker. Agad niyang tinignan ang laman ng bag ni Amar at nagulat siya nang makita ang isang diamond phone. Sinubukan ni Amar na ipagtanggol ang kanyang sarili habang sinisikap na itago ang totoong diamond phone sa ilalim ng upuan. Nang papalapag na ang eroplano, nagawang patahimikin ni Amar ang hijacker, subalit, dumating ang iba pang hijacker at agad siyang binugbog dahil akala nila ay napatay nito ang kanilang kasamahan. Samantala, sa wakas ay nakawala ang flight marshal mula sa pagkakatali at palihim na pumasok sa business class. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, agad niyang binaril ang dalawang natitirang hijacker gamit ang baril ng patay na hijacker. Matagumpay na napigilan ang pangha-hijack at agad na ini-report ng piloto sa mga otoridad na kontrolado na ang sitwasyon. Ngunit nang makita ng flight marshal si Amar sa banyo, lumabas na ang dalawang hijacker ay itinali siya at may nakasabit na bomba sa kanyang katawan. Nagsimulang magpanik ang lahat ng pasahero, kaya't agad na inilikas ni Nisha at ng ibang flight attendant ang mga pasahero, kasama ang isang lalaki na mahimbing na natutulog, at lahat sila ay agad na dinala sa isang gusali. Pagkatapos nito, inihayag na ni Harish sa press conference na ligtas na ang lahat ng mga pasahero. Habang ang bomb disposal team ay agad na i-deploy upang i-defuse ang bomba, ngunit lumabas na peke pala ang bomba. Agad namang kinuha ni Amar ang diamond phone mula sa ilalim ng upuan at inilagay sa kanyang bag. At sa wakas ay tuluyan ang nakalabas ng eroplano si Amar dala ang kanyang bag habang naghihintay sa kanya si Nisha. Pagkatapos, nakipagkita si Amar kay Bogart at ibinigay dito ang diamond phone. Teka lang kaibigan, nasa exciting part na tayo ng kwento, hindi ka pa nagla-like, baka naman pa-like naman dyan. Sa ibang eksena, sinabihan ni Parvs ang mga pulis na hanapin at tukuyin ang mga bangkay ng tatlong hijacker, ngunit nang halughugin ang buong eroplano ay walang anumang nakitang bangkay. Nagulat si Parvs at napagtanto na may mali, kaya't agad niyang iniutos na isarado ang lahat ng airport exit at agad na hanapin ang flight marshal. Pagkatapos ay sinabi ng piloto na ang pangalan ng flight marshal ay Banu. Lumabas na siya ang lalaki na natutulog sa oras ng paglikas. Matapos gisingin si Banu na muling nakatulog, tinanong ni Parvs kung nasaan ang mga bangkay ng mga hijacker. Naguguluhan si Banu sa tanong dahil hindi niya naalala na may mga hijackers sa eroplano. Lalo na ang pakikipagbarilan sa kanila dahil sa katunayan ay nakatulog siya kaagad pagkatapos na lumipad ang eroplano. Tinanong ni Parvs at ng mga pulis kung sino sa kanila ang pumatay sa tatlong hijacker pero walang umamin. Agad namang tinanong ni Parvs ang police guardian ng pinto kung may nakaalis na mula sa airport, at kinumpirma ng mga ito na may lumabas na opisyal na walang iba kundi ang Peking flight marshal. Nang marinig iyon, na-realize ni Parvs na ang lalaki ay kasabwat ng mga hijacker ng eroplano, habang ang tatlong hijacker ay maaaring humalo na sa karamihan ng pasahero.
pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay isang peking pag-hijack ng eroplano at hindi malaman kung anong motibo sa ngayon. Kaya't iniutos ni Parvz sa kanyang mga nasasakupan na pagbawalan ang 150 pasaherong lumabas ng airport hanggang hindi pa neresolba ang kaso. Samantala, ipinasuri ni Bogart ang brilyante at lumabas na ito ay peke, kahit ilang beses nilang suriin. Ang mga resulta ay pareho pa rin, at dahil ang expert sa diamond na sumusuri dito ay may 20 taong karanasan na, kaya hindi siya maaaring magkamali. Nagalit si Bogart at iniisip na nagsisinungaling si Amar dahil gustong samantalahin at masolo nito ang brilyante, ngunit sinabi ni Amar na kinuha niya talaga ang tunay at pinalitan ito ng peke, at malabong siya ay magsisinungaling dahil kung ito ay gagawin niya, mas gugustuhin niyang tumakas dala ang brilyante kaysa ibigay ito para masuri. Pagkatapos ay sinabi ni Bogart kay Amar na hanapin kung nasaan ang tunay na brilyante anuman ang mangyari, lalong nataranta at na-stress si Amar, kaya pumunta ito sa banyo para mag-relax. Agad naman siyang sinundan ni Nisha, at dito sinabi ni Amar na peke ang brilyante. Nang marinig iyon ay nagulat si Nisha. Pinakalma niya si Amar at tiniyak sa kanya na malulutas ang kanilang problema sa utang, ngunit biglang nagalit si Amar. Sinakal niya si Nisha dahil hanggang ngayon ay nagsasakripisyo pa rin siya para lang makuha ang brilyante. Sa kanyang galit, ibinunyag niya na wala siyang kahit katiting na nararamdamang pagmamahal dito, dahil sa lahat ng sandaling iyon, nagkunwari lang siya at ginamit ito para lang makuha niya ang brilyante. Si Nisha ng mga sandaling iyon ay nakaramdam ng matinding sakit matapos iuntog ni Amar ang kanyang ulo sa salamin. Ngunit nang makaalis si Amar mula sa banyo, sarkastikong ngumiti ito at tila may itinatagong sama ng loob sa lalaki. Bumalik sa isip ni Nisha ang ilang tagpo nang siya ay sinipa sa tiyan, habang si Amar ay nakikipaglaban sa mga gangster. Nakikipag-usap siya ng mga oras na iyon sa kanyang pinsan na si Sudan kung saan humingi siya ng tulong para sa problema ni Amar. Nang siya ay sinipa, ang kanyang telepono ay tumilapon malapit kay Amar at sa mga gangster, kaya naman narinig ni Sudan ang pag-uusap ni Amar at ng isa sa mga gangster. Sa katunayan, ang dalawang gangster ay mga tauhan ni Amar at pinagalitan niya ang mga ito dahil sa pag-atake kay Nisha. Pagkatapos ay ni-record ni Sudan ang pag-uusap nila. Laking gulat naman ni Nisha nang marinig ang recording. Agad niyang sinundan si Amar na pumunta sa isang lugar para makipagkita sa dalawang gangster. Nalaman niya na nagtagumpay ang plano ni Amar, na paibigin siya upang makatulong sa kanyang plano. Pagkatapos ay pumunta si Amar sa isang hotel kung saan naroon ang kanyang tunay na minamahal. Nasaksihan ni Nisha ang lahat, naguluhan, nawasak, nagalit, at nabigo. Malinaw na nakaramdam ng matinding sakit si Nisha matapos malaman na ginamit lang siya ng lalaking mahal niya para sa maruming plano nito. Sa sobrang galit niya ay nawalan siya ng malay, at matapos makabalik sa ospital, ang lahat ng magkakahalong damdaming ito ay naging paghihiganti. Agad na tinawagan ni Nisha ang kanyang pinsan na si Sudan, kung saan nabunyag na ito ang peking flight marshal. Sinabi ni Nisha na gusto niyang nakawin ang brilyante at kasabay nito ang paghihiganti kay Amar. Dahil hindi lang siya niloko nito ngunit nagawa pang mawalan siya ng anak, kaya't nakaisip si Nisha ng isang plano, ang peking pag-hijack sa eroplano. Noong una, tumanggi si Sudan sa plano ni Nisha dahil maaari silang mapatay dito, ngunit nang ipaliwanag ni Nisha ang kanyang motibo at pati na rin ang target na brilyante, agad na pumayag dito si Sudan. Pagkatapos nito, agad na nag-recruit sina Nisha at Sudan ng 5 tao para maayos ang kanilang plano at babayaran nila ito 1 linggo pagkatapos ng trabaho. Balik sa kasalukuyan, kung saan ang lahat ng mga pasahero ay isa-isang tinanong ni Parvz. Tinanong si Bano kung ano ang nangyari bago siya nakatulog. Naalala ni Bano na nag-order siya ng inumin kay Nisha ngunit ibang flight attendant ang naghatid nito. Inimbestigahan rin ni Parvez ang 2 kasabwat ni Nisha. Ang isa ay isang matandang lalaki na nagsabing humingi siya ng mainit na tubig upang tulungan siya sa pagdumi, habang ang isa naman ay matabang lalaki, na nagtangkang manlaban sa isa sa mga hijacker at umaasa na may ibang pasahero na tutulong sa kanya. Bukod pa dyan, napakaraming pasahero ang tumistigo na nakita nilang pabalik-balik si Amar sa business class, at makailang beses siyang binugbog ng mga hijacker. Ito ang nagbunsod kay Parvz na tanungin ito. Naghinala na siya na si Amar ang kasabwat ng mga hijacker dahil ilang beses siyang pumasok sa business class, madalas na nakikipag-usap sa flight attendant sa kusina, at nakitang may nakadikit na peking bomba sa kanyang katawan. Ginawa ni Amar ang kanyang alibay nang hindi sinasabi ang tungkol sa diamond phone, at kahit papaano ay nakumbinsi si Parvz na hindi siya kasabwat ng mga hijacker. Sa kabutihang palad,
ang isa pang hijacker na tinanong ay nagawang makalusot, matapos ipakita ang video recording ng pangha-hijack para maiwasan ang anumang akusasyon. Samantala, iniulat ni Bogart kay Harish na fake ang brilyante na ibinigay ni Amar. Sinabi rin ng courier na may taong nanghalughog sa kanyang bag at nawala rin ang mga brilyante sa briefcase. Hindi nagtagal, tinawagan si Harish ng kanyang mga tauhan sa gobyerno, at sinabi nila na ang lahat ng nangyari ay isang peking pangha-hijack at ang pangunahing sospek ay nagawang makatakas. Pagkatapos ay iminungkahi sa kanya na magsagawa ng isa pang press conference upang sabihin sa publiko ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit tumanggi si Harish dahil ang pagsasabi ng mga naturang balita ay magmumukhang tanga lamang ang kanilang gobyerno at ituturing na wala silang kakayahan sa ganitong sitwasyon. Tumanggi siya dahil alam niyang may kinalaman ang peking hijacking na ito sa pagnanakaw ng kanyang brilyante. Sinubukan ni Bogart na pakalmahin si Harish sa pagsasabing ang brilyante ay naka-insured naman. Samantala, ang pagdududa ni Parvs ay napunta kay Nisha dahil malaki ang posibilidad na siya ang naglagay ng droga sa juice na in-order ni Bano. Nang tawagin si Nisha para sa interrogation, nagtago siya sa banyo at tinawagan si Harish gamit ang hindi kilalang numero. Sinabing ang mga diamond na kanyang ipinuslit ay maaaring mabunyag sa buong media, pagkatapos ay nagpadala siya ng isang larawan na siyang magiging susi sa kanyang pagtakas. Pagkatapos nito, dumating si Nisha para sa interogasyon, tinanong siya kung bakit pinainom muna niya si Bano at hindi ang ibang mga pasahero. Nagpalusot siya sa pagsasabing dahil nakaupo si Bano sa tabi ni Sudan. Sa sandaling iyon ay nag-order ng inumin at nagtatanong lang din siya kung may gusto rin si Bano. Sinabi din ni Nisha na hindi siya naglagay ng kahit ano sa inumin ni Bano. Hindi naman naniwala si Parvs sa sinabi ni Nisha at naisip niya agad na konektado ito kay Sudan at sa mga hijacker na nagplano ng isang bagay. Nanindigan si Nisha na wala siyang kinalaman sa pag-hijack at hindi niya kilala si Sudan. Hindi nagtagal, tinawagan ni Harish si Parvs at tinanong kung bakit nakakulong pa rin ang mga pasahero. Sinabi ni Harish na walang saysay na hanapin ang tatlong hijackers sa mga pasahero. Bukod dito, nakalabas na rin ang peking flight marshal. Nais ni Harish na palabasin na ang mga pasahero dahil kahit na matagpuan ang mga hijacker, hindi na ito muling ibabalita ng gobyerno sa media, dahil isa sa alang-alang dito kung ano ang maaaring maging reaksyon ng publiko sa pangyayaring ito. Matapos matanggap ang utos na ito, kahit sigurado si Parvs na si Nisha ang kasabwat, wala siyang karapatang maghinala dahil wala siyang matibay na ebidensya. Sinabihan din siyang ipaliwanag sa media na ang mga hijacker ay napatay at si Bano ay itinuring na pambansang bayani para sa pagsasara ng kaso. Nagtagumpay naman ang plano ni Nisha na takutin si Harish gamit ang isang larawan para ihinto ang investigasyon. Paglabas ni Nisha sa interrogation room, agad siyang kinuha ni Amar at tinanong kung nasaan ang totoong brilyante dahil si Nisha lang ang nakakaalam ng brilyante sa eroplanong iyon. Galit na galit si Amar ngunit biglang dumating si Bogart at ang kanyang mga tauhan. Agad na kinaladkad si Amar upang harapin si Harish. Samantala, sa wakas ay pinahintulutan ng mga pasahero na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong New Delhi sa pamamagitan ng eroplano mula sa ibang paliparan. Sa kabilang banda, ngumiti lang si Parvs habang nakatingin kay Nisha dahil alam niyang ito ang may pakana ng peking pag-hijack, pero hindi niya alam kung ano ang motibo nito at wala rin siyang matibay na ebidensya. Sa huli, nagawang makalayo ni Nisha at ng kanyang 5 kasabwat dala ang brilyante, isang malabong ngiti ang nakita sa kanyang mukha na nagpapakita ng kanyang tagumpay. Pagkatapos ay muling bumalik sa kanyang isipan ang proseso ng kanilang pagnanakaw, ipinaliwanag ni Nisha ang lahat ng detalye. 3 tao ang magiging mga hijacker, si Sudan ay magpapanggap bilang flight marshal, habang ang 2 pa ay magiging support team. Sa simula, si Bano ay paiinumin ng droga para makatulog, pagkatapos, ang matandang lalaki na napakagaling sa paglililok ay gumawa ng mga peking baril na kalaunan ay iniabot niya sa mga hijacker na nagbalat kayo bilang mga pasahero. Si Sudan naman ay magpapanggap na flight marshal at itatali, habang ang matabang lalaki ay mag-uudyok ng labanan sa mga hijacker at bubugbugin para ang mga pasahero ay matakot lumaban. Nang mangyari ang pag-hijack, kinuha ang lahat ng telepono ng mga pasahero maliban sa matanda, kung saan sinadyang e-record ang kanilang mga aksyon bilang alibay, upang makalusot sa interogasyon.
At ito ay talagang nakatulong, matapos makalas ni Sudan ang kanyang sarili, kinuha niya ang tunay na baril ni Bano at nilagyan ng mga peking bala ang magazine. Kaya sa kabila ng mga putok, ang mga hijacker ay hindi talaga nasaktan, at nang magpanik ang mga pasahero, kinuha ni Sudan ang pagkakataon na agad na kunin ang totoong diamond phone na nasa ilalim ng upuan. Pinili ni Nisha ang Kulu Airport dahil ito ay isang maliit na paliparan na hindi kayang tumanggap ng maraming pasahero. Bilang resulta, napadali ang pagtakas ni Sudan. Isang peking bomba ang inilagay nila kay Amar para tumagal ang oras at makapagpalit ng damit si Sudan at makasama ang tatlong hijacker sa paglabas ng mga pasahero. Ipinaliwanag ni Nisha na pinlano niya ang napakasalimuot na pag-hijack ng eroplano dahil ang kanyang layunin ay hindi lamang magnakaw ng brilyante, kundi magturo din ang leksyon kay Amar. Samantala, sa ibang eksena sina Bogart at Amar ay binugbog ng mga tauhan ni Harish matapos mabunyag ang kanilang plano. Ang larawang ipinadala ni Nisha kay Harish ang nagpatunay na ibinigay ni Bogart ang code ng briefcase kay Amar. Malinaw na ang larawan ay kuha ni Nisha, kahit alam ni Harish na ninakaw ng iba ang brilyante at niloko lang siya ni Bogart at Amar. Pinahirapan pa rin ang dalawa dahil napatunayang may balak din silang nakawin ang brilyante. Nang malaman ang katotohanan ito, natawa na lang si Amar na nabugbog dahil alam niyang si Nisha ang tunay na mastermind. Long story short, binisita ni Nisha si Amar na ginagamot pagkatapos ng pagpapahirap. Sinabi ni Nisha na nagsisi na siya sa paggawa ng kriminal na gawain mula nang mamatay ang kanyang ama, ngunit si Amar ang nagudyok muli sa kanya na gumawa muli ng krimen. Natawa lang si Amar at hinangaan ang husay ng plano ni Nisha na nakawin ang brilyante upang makapaghiganti. Pagkatapos noon, sumakay si Nisha sa eroplano para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar at namnamin ang yaman na nakuha niya sa pagnanakaw. Kalaunan ay gumaling na si Amar. Siya ay nasa airport at tinawagan si Nisha, ngunit ilang salita pa lamang ang kanyang sinasabi ay agad na ibinaba ni Nisha ang tawag at si Amar ay tumawa lang ng malakas, at dito na nagtatapos ang palabas. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.